foodie, welcome back to our channel, and today it's another traditional food that I'm going to try out, and that is traditional Romania food. Okay, so first thing that we're going to do is to boil water kasi kailangan nating palambutin yung ating cabbage. So, ito yung cabbage na gagamitin ko, guys. Hindi siya ganun kalaki kasi sobrang mahal niya ngayon. So, ayan, ito lang muna yung gagamitin ko. So, tatanggalin natin yung core niya. Okay, so I'm gonna add a teaspoon of salt. Then, ilalagay na natin yung ating cabbage. Wow! Oh! See guys, madali na siyang tanggalin. So, ganito lang yung pag-blanch ng cabbage. Just for some time. Okay, so medyo malambot na yung iba, guys. Tanggalin na natin yung iba. Okay, so do this until lumambot lahat yung ating cabbage. So, ito na yung ating wrapper. Okay, so next natin is isasaute natin yung ating onion and garlic. Add cooking oil. Saute na natin si onion. And the garlic. Ilalagay na natin si tomato paste. Okay, it's done. Let's turn off and transfer it into a bowl. Ilalagay na natin yung ating stuffing. So I will add now the ground beef and also our ground pork. So imimix lang natin sila, guys, lahat. And then yung ating whole grain rice. So hugas na siya, guys. And then yung ating parsley. Wow. So mag-add tayo ng salt. 1.5 teaspoon. And then pepper. And then a paprika. So, haluin lang natin siya, guys. Naaamoy ko yung parsley. Wow! I'm so excited again to our traditional Romania food, sarmale. So, ayan ang ating stuffings. Okay, so ito na yung ating cabbage. Ngayon, tatanggalin natin yung kanyang makakapal dito na side. Para pag ni-roll natin siya, hindi tayo mahirapan. Diba? So, ganyan na siya, guys. Diba, malambot na siya pag ni-roll. So, lahat to, tatanggalan natin. So, ito na yung ating natanggalan, guys. So, mag-start na tayong mag-wrap. So, kukuha tayo ng ating stuffing. Lalagay natin siya dyan. Roll. Para lang tayo nagbabalot ng lumpia, actually, nito. Wow! So excited! And again, yung recipe na to, it was again suggested to us by our friends dito sa ating channel. And I hope na
nabigyan ulit natin ng justice yung kanilang traditional food na sarmale. Diba? Mas maganda din yung guys na tinatry natin yung iba't ibang traditional food ng iba't ibang country para alam na natin kung paano gawin at kung ano yung taste, diba? Gagawin ko to sa sa Pasko doon sa Valenzuela para makakain naman yung aking mga mahal sa buhay, diba? Okay guys, so ito na yung nagawa nating sarmale or stuffed cabbage rolls. So ayan, so lagay muna natin siya dyan. So guys, dito ko siya ilalagay sa ating pot. Masyadong malaki yung ating lutuan. Pero wala akong maliit guys, kaya carry na to. So, ito na yung ating roll cabbage or sarmale. Ngayon, yung mga nakat natin guys, ilalagay na natin siya dito din. O diba? Walang nasayang. Saka yung maliliit, tatakip natin siya dyan. Ayan. Para hindi sayang yung veg, diba? So, isi-set aside muna natin to. So, from our cabbage na water, guys, kukuha tayo ng mga 2 cups. Ilagay natin siya dito. Mag-a-add tayo ng tomato sauce na 1/4 cup. Haluin natin. And also with tomato paste. So, mag-a-add tayo ng 1/2 teaspoon of salt, a teaspoon of sugar brown, and a teaspoon of soy sauce. And then, ilalagay na natin siya dito sa ating cabbage rolls. Diba? Okay lang siya guys, matutunaw yan. And then, isasaing na natin siya. Lagay na natin. Cook it for 30 minutes. Okay guys, so after 30 minutes, let's check now our sarmale. Wow. Ayan na yung ating sarmale or stuffed cabbage rolls. So, turn off na natin siya, guys. So, tatakpan natin siya. Palamigin lang natin siya saglit. Yun, I'm so excited. Wow. Sarmale is in the house. So this is Foodie J's version of traditional Romania food, sarmale or stuffed cabbage rolls. So I hope napasado siya sa ating hurado. So husgahan na natin yung ating sarmale. Wow. So ganyan siya. So ganyan siya sa ilalim niya. Wow. Luto talaga yung rice niya, guys. Sarap siya, guys. Hindi nyo na kailangan ng ulam. In fairness, ang sarap niya guys at ang dali lang niyang gawin. And I guess
pwedeng-pwede talaga siyang panghanda this coming Christmas, 'di ba? So, again, thank you very much for watching and see you on my next food vlog. Bye-bye!